So, yung negative 3 squared guys, remember, yung negative sign, kakopy natin yun. Kasi yung squared lang natin yung 3. So, yung 3 squared magiging 9. Then, copy lang natin tong negative, yung operation. Then, solve natin tong nasa loob ng absolute value. So, kung merong times tsaka plus, so, unahin natin yung times. So, negative 4 times 2 magiging negative 8. Then, negative 8 plus 3 magiging negative 5. So, lagay natin siya as negative 5. Then, times yung negative 2 natin or copy lang natin. Hello, Sir Jake. Diyan ba, Sir Jake, oh? Yes. Ay, thank you, Arx. Sabi na, Arx. Ay, si Arx, guys, follow nyo yan pag tawag dito. Gusto nyo mag-review ng sa civil service. Yan, nagla-live yan lagi. Ay, thank you. Sige. Tanggapin ko, hindi ako tumatangga eh. Anyways, follow nyo siya guys para tawag dito. Marami kayong tutunan ng mga techniques. Then, nagpa-enroll siya actually. Enroll kayo para mas mas in-depth yung learnings. Pag magkitay kayo CSE or any exams. Sir Jake guys, yan nagla-live. Anyways, balik tayo dito. So, meron tayong negative 9. Copy lang muna natin. Then, yung negative sign ulit. Then, yung negative 5 guys, absolute value niya is 5, diba? Itong negative part to na itong subtraction. Pero yung negative 5, total na absolute value siya. Copy natin yung 5 doon. Or kung gusto mo, kunin mo yung absolute value ng negative 5, which is 5, times mo sa negative. Kaya siya naging minus 5 or negative 5. Pwedeng ganun. Then, times sa negative 2. So, meron ka ditong minus, tsaka times pa, diba? So, unahin natin yung times, syempre. So, copy lang natin yung negative 9. Negative 5 times negative 2. Magiging positive 10. Diba? And yung negative 9 plus 10, magiging 1. Sir Jik, kinakalawang na tayo Hindi. Anyways. Pero 1 sagot. 1 sagot doon guys Yan. So, sino na unang sumagot ng 1? May sumagot ba ng 1? Wala yata eh.